Takbo, Eli, bilisan mo! Ang sigaw ni Lena Reyes ay halos malunod sa ingay ng sarili niyang malakas na pagkabog ng dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Elijah. Tumatakbo sila. Muli, ang kanilang mundo sa nakalipas na 2 taon ay isang walang katapusang pagtakbo mula sa isang maliit na bayan papunta sa isa pa. Mula sa isang aninong hindi nila makita, ngunit laging nararamdaman. Nang gabing iyon, ang anino ay nagkaroon ng mukha. Habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit sa kanilang munting inuupahang kuwarto, isang kumatok sa pinto, isang kakatok na malakas, mapilit. Sumilip si Lena sa bintana, isang itim na kotse, at dalawang lalaking nakabarong. Alam na niya. Ellie, sa likod tayo dadaan, bulong niya, at tumakbo sila. Palabas sa likod na bintana, papunta sa isang madilim na eskinita. Naramdaman ni Lena ang sakit sa kanyang puso, ang kanyang anak. Ang kanyang munting si Ellie, dapat ay naglalaro lang ito. Dapat ay payapa itong natutulog. Ngunit heto sila, tumatakbo na parang mga kriminal. Nang makarating sila sa terminal ng bus, sa gitna ng maraming tao, doon lang sila huminto para huminga. Mami, bakit po tayo laging tumatakbo? Tanong ni Ili, ang mga mata ay puno ng pagkalito ng isang bata. Niyakap ni Lena ang kanyang anak. Dahil naglalaro tayo, anak. Pagsisinungaling niya. Naglalaro tayo ng taguan. Isang laro na sana ay matapos na, bulong niya sa sarili. Isang tawag ang natanggap niya sa kanyang burner phone. Isang unknown number. Nanginginig, sinagot niya ito. Helena, ang boses. Ang malamig, makapangyarihang boses na nagdulot sa kanya ng mga bangungot. Ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Victoria Angara. Nahanap na kita, Helena, sabi ng matanda. Lubayan mo na kami. Hindi, sabi ng Donya, hanggat hawak mo ang pag-aari ko. Hindi siya pag-aari. Dugo siya ng mga angara. Mariing sabi ng matanda. Oras na para iuwi ang apo ko. Ang conference room ng Angara Corporation ay tahimik. 20 board member, lahat ay mga makapangyarihang lalaki at babae, ay nakatingin sa iisang tao. Si Miguel Mix Angara, ang kanilang CEO. Ang proposal mula sa Japan, sabi ni Migs, ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad, ay kailangan nating pag-aralan ng mabuti. Ayokong magkamali. Sa labas, siya ang hari, isang haring matalino, isang haring nirerespeto. Ngunit pag-uwi niya sa kanyang mansyon, isang palasyong mas malaki pa sa isang maliit na baryo, ang hari ay nagiging isang anino. Ang malawak na hapagkainan ay laging nakahanda para sa dalawa, para sa kanya at para sa kanyang asawa, si Isabel. Ngunit bihira silang magsabay. Laging may meeting si Migs, laging may social event si Isabel. Ang kanilang kasal ay isang perpektong kasunduan, isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Walang pag-ibig, tanging respeto. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan na mag-isa na naman, umakyat si Migs sa kanyang opisina. Ngunit hindi mga papeles ng negosyo ang kanyang hinarap, isang canvas. Nagpipinta siya. Ito ang kanyang lihim. Ang kanyang nag-iisang paraan para takasan ang lahat. Ang kanyang ipinipinta ay laging iisa, isang mukha. Isang mukhang hindi niya maalala ng buo. Ngunit ang mga matang iyon ay malinaw sa kanyang isipan. Mga matang kulay kape, puno ng isang kalungkutang hindi niya maintindihan. Sino siya? Isang panaginip, paulit-ulit na panaginip, isang sasakyan, umuulan,
Isang babae sa tabi niya umiiyak. Hindi kita iiwan, Migs. Sigaw nito. Pagkatapos isang malakas na pagbangga at dilim. Ang aksidente, bulong niya. 5 taon na ang nakalipas. Sabi ng mga doktor, masuwerte siyang nabuhay. Ngunit may isang piraso ng kanyang buhay, isang buong taon, ang nabura sa kanyang alaala. Ang taon bago ang aksidente. Kalimutan mo na yun, anak, laging sabi ng kanyang ina. Isang masamang panaginip lang yun, ngunit alam niyang hindi. Tumingin siya sa kanyang dibuho. Ang babaeng may malungkot na mga mata, biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang ina. Migs, anak, sabi ni Doña Victoria, may maganda akong balita. May lead na raw ang mga investigator ko. Mukhang malapit na nating mahanap ang apo ko. Apo, ang salitang yon ay kakaiba sa pandinig ni Migs. Paano siya magkakaroon ng anak kung ayon sa mga doktor, pagkatapos ng aksidente ay hindi na siya pwedeng magkaanak? Ma, ano po ba talaga ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Tanong niya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Huwag mo nang isipin yon, Migs, sabi ng kanyang ina. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang pagbabalik ng iyong anak. Ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Migs na mas lalong naguguluhan. Tumingin siyang muli sa kanyang dibuho. Sino ka? Tanong niya sa babae sa canvas. At bakit pakiramdam ko? Kilalang kilala kita. Ang tawag ni Doña Victoria ay isang hudyat. Oras na para tumakbo ulit. LA, anak, mag-impake ka na. Sabi ni Lena, pilit na pinapakalma ang sarili niyang nanginginig na mga kamay. Sana naman po tayo pupunta, Mami? Tanong ni Eli, ang maliit na boses ay puno ng pagod. Pagod na po akong tumakbo. Ang kamamangam salita ng kanyang anak ay parang isang punyal sa puso ni Lena, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang manatili ay pagsuko, at hindi siya susuko. Isang huli na lang to, anak, pagsisinungaling niya. Pagkatapos nito, hindi na tayo tatakbo, pangako. Sa gitna ng gabi, tahimik silang umalis sa kanilang inuupahang apartment. Dinala nila ang iilang gamit na kasya sa isang lumang backpack. Pumunta sila sa terminal ng bus, umaasang sa Maynila. Sa gitna ng milyon-milyong tao, ay magiging isa lang silang tuldok na hindi na mahahanap. Habang nasa biyahe, hindi makatulog si Lena. Yakap niya ang natutulog na si Ellie. Pinapanood niya ang mga ilaw na dumadaan sa bintana. Bawat ilaw ay parang isang mata na nagmamasid. Si Ellie naman ay nananaginip, isang lalaki, isang malaking lalaki na may malungkot na mga mata. Karga-karga siya nito. Daddy! Bulong niya sa panaginip. Pagdating sa Maynila, ang gulo at ingay ng syudad ang sumalubong sa kanila. Nahanap sila ni Lena ng isang maliit na kwarto sa isang masikip na lugar sa Tondo. Dito, walang makakakilala sa kanila. Dito, ligtas sila. Ngunit ang pera nila ay unti-unti nang nauubos. Nagsimulang maghanap ng trabaho si Lena, kahit ano. Tagalinis, tagapaghugas ng pinggan. Isang araw, habang naglalako ng basahan sa bangketa, napadaan si Ellie sa isang newsstand at isang mukha sa front page ng dyaryo ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang mukha ng lalaki sa kanyang panaginip. Miguel Angara, pinangunahan ang bagong proyekto ng Summit Construction. Mami, sabi ni Eli ng gabing iyon, ipinapakita ang itinago niyang dyaryo. Sino po siya? Napatigil si Lena, ang mukha ni Migs. Kahit sa lumang dyaryo, ang sakit ay naroon pa rin. Isang dating kaibigan, anak, sagot niya. Siya po ba ang daddy ko?
Ang tanong na iyon, ang tanong na laging iniiwasan ni Lena. Ang daddy mo, sabi ni Lena, ay nasa isang malayong lugar, pero mahal na mahal ka niya. Hindi naniwala si Ellie. Mula sa araw na iyon, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ayaw sabihin ni Mommy, siya mismo ang hanap ng paraan. Si Elijah Ellie Reyes Angara, sa edad na 5, ay may isang sikreto. Araw-araw, habang ang kanyang ina ay abala sa paghahanap buhay, siya naman ay abala sa kanyang sariling misyon. Ang dyaryo na may mukha ng kanyang ama ay naging kanyang Biblia. Pinag-aralan niya ang bawat detalye. Ang pangalan, Miguel Angara. Ang kumpanya, Summit Construction. Ang address. Hindi siya marunong magbasa ng diretso, ngunit marunong siyang kumilala ng mga letra at marunong siyang magtanong. Aling Nena? Tanong niya sa matandang nagtitinda ng kakanin sa tabi ng kanilang inuupahan. Paano po pumunta sa Makati? Naku, napakalayo noon, Eli, sabi ng matanda. Bakit mo naman naitanong? Wala lang po, napanood ko lang po sa TV. Pagsisinungaling niya. Isang araw, sa bus, habang naglalaro sa labas, nakarinig siya ng pag-uusap. Ang kanyang ina, kausap ang kanilang landlady. Pasensya na po, Aling Puring, sabi ni Lena. Medyo gipit lang po talaga ngayon. Sa susunod na linggo po, pangako, magbabayad na ako. Pera. Yun pala ang problema. Kaya pala laging pagod ang kanyang mommy. Mas lalong naging determinado si Eli. Kailangan niyang mahanap ang kanyang daddy. Siguradong mayaman ito. Matutulungan niya sila. Ang kanyang pagkakataon ay dumating sa isang hindi inaasahang paraan. Isang araw, may isang malaking outreach program na ginanap sa kanilang lugar mula sa isang malaking foundation, ang Angara Foundation. Nagkaroon ng palaro ng pamimigay ng pagkain at mga laruan. Habang ang lahat ng bata ay abala sa paglalaro, si Eli ay may ibang hinahanap. Nakita niya ang isang babaeng naka-uniforme, may hawak na listahan. Nilapitan niya ito. Hello po, bati niya. Hello na, nak, ngiti ng babae. Ang cute-cute mo naman. Anong pangalan mo? Ellie po. Pwede po bang magtanong? Sige, ano yon? Ang boss po ba ng Angara Foundation? Tanong ni Eli. Ay si Mr. Miguel Angara din po? Nagulat ang babae. Oo, paano mo nalaman? Pwede po ba akong magpadala ng sulat sa kanya? Natawa ang babae. Sige, isulat mo lang dyan at sisiguraduhin kong makakarating sa kanya. Kumuha si Eli ng isang piraso ng papel at isang krayola. Hindi pa siya marunong magsulat ng mga salita. Kaya gumuhit siya. Gumuhit siya ng 3 tao. Isang babae, isang bata, at isang malaking lalaki na walang mukha. Magkakahawak kamay. Sa likod, sinubukan niyang isulat ang kanyang pangalan. Eli. Ibinigay niya ito sa babae. Nang gabing iyon, masaya si Ellie. Ngunit pag-uwi ng kanyang ina, nadatnan niya itong umiiyak. Mami, bakit po? Ipinakita ni Lena ang isang papel, isang eviction notice. Kailangan na nating umalis dito, anak, sabi ni Lena. Niyakap ni Eli ang kanyang ina. Huwag kang mag-alala, Mami, bulong niya sa sarili. Malapit nang dumating ang tulong. Isang malakas na ulan ang sumalubong sa Maynila. Para kay Miguel Migs Angara, ang ulan ay isang paalala ng araw ng aksidente. 5 taon na, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina sa tuktok ng Angara Tower, hawak ang isang drawing. Ang drawing na ibinigay sa kanya ng kanyang sekretariya kaninang umaga. Sir, may nagpapaabot po. Galing daw po sa outreach program natin kahapon, sabi nito.
ang drawing ng isang pamilya at ang pangalang Li. Isang kakaibang kurot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Isabel, ang kanyang asawa. "Migs, darling," sabi nito. "Let's have lunch. May bago akong nakitang restaurant." "May trabaho ako, Isabel," malamig na sagot ni Migs. "Trabaho, trabaho, trabaho," sabi ni Isabel, umirap. "Migs, 5 taon na. Kailan ka ba magmo-move on? Wala na siya." Ang siya na tinutukoy nito ay si Lena. "Huwag mong babanggitin ang pangalan niya," mariing sabi ni Migs. "Bakit? Dahil masakit pa rin? Dahil umaasa ka pa ring babalik ang babaeng umalis at iniwan ka?" Ang pagtatalo nila ay naputol ng isang tawag mula sa intercom. "Sir, pasensya na po sa abala," sabi ng guard sa lobby. "May isang bata po dito, hinahanap po kayo. Ayaw pong umalis." "Sinong bata?" "Ang pangalan daw po niya ay Eli." Napatigil si Migs. "Ili. Pabayaan niyo siya," sabi ni Isabel. "Isang pulubi lang yan na nagbabakasakali." Ngunit hindi nakinig si Migs. May isang bagay na nag-udyok sa kanya. "Pabayaan mo siyang umakyat," sabi niya sa guard. Makalipas ang ilang minuto, isang maliit na bata ang pumasok sa kanyang opisina. Basang-basa ng ulan, nanginginig sa ginaw, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang mga matang iyon, pamilyar. "Ikaw ba si Mr. Miguel Angara?" tanong ng bata. Tumango si Migs. "Ako po si Ellie," sabi ng bata. "Pinadala ko po sa inyo ang drawing ko." "Nakita ko," sabi ni Migs. "Maganda." "Kailangan po namin ng tulong," sabi ng bata. "Ang mami ko po, wala na po kaming pera. Papaalisin na po kami sa bahay namin." Tumingin si Migs sa bata. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Isang awa. Isang, "Nasaan ang nanay mo?" tanong ni Migs. Sakto namang bumukas ulit ang pinto. Isang babae, basang-basa rin, hinihingal, at puno ng panik. "Ellie, anak! Saan ka ba nanggaling? Nag-alala ako." Humarap ang babae at ang mundo ni Miguel Angara ay huminto sa pag-ikot. Ang buhok, ang labi, ang tindig. Ngunit higit sa lahat, ang mga mata. Ang mga mata ng babae sa kanyang mga panaginip. Ang mga mata ng babae sa kanyang dibuho. Siya. "Lena?" Bulong niya. "Ang pangalang iyon, Lena." Narinig ni Helena ang pagbigkas ni Miguel sa kanyang pangalan na parang isang bulong mula sa isang malayong panaginip. Isang panaginip na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang panaginip. Siya ang sentro ng kanyang bangungot. At ang mukha nito na dati puno ng galit sa kanyang isipan ay ngayon ay isang larawan ng purong, hindi makapaniwalang pagkagulat. Anong, anong ginagawa mo sa anak ko?" Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Lena. Ang kanyang boses ay isang halo ng takot at galit. Hinila niya si Eli palayo kay Migs. "Anak mo?" Ulit ni Migs, ang kanyang isip ay pilit na pinagdudugtong ang mga piraso. Ang babae sa kanyang panaginip. Ang batang may mga matang katulad niya. At ang babaeng nasa harap niya ngayon. Siya. Siya ba si Eugene? Ang pagbanggit sa orihinal na pangalan ni Ili ay nagpatigil kay Lena. Paano niya nalaman? "Hindi ko alam ang sinasabi mo," mabilis niyang sagot, niyakap si Ili. "Halika na anak, umuwi na tayo." "Sandali!" Pigil ni Migs, humakbang pasulong. "Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan," sigaw ni Lena. "Meron," sagot ni Migs.
5 taon, Lena. 5 taon kang nawala. At ngayon, babalik ka na lang na parang walang nangyari. Kasama ang anak ko? Anak ko, pagdidiin ni Lena. At anak ko rin. Ang kanilang sigawan ay pinapanood ng 2 tao sa silid, si Isabel na ang muka ay isang halo ng gulat at galit, at si Eli na nalilito sa gitna ng 2 taong mahal niya. Mommy? Daddy? Tanong ng bata. Ang salitang daddy mula sa bibig ng bata ang tuluyang bumasag sa anumang natitirang kontrol ni Mix. Lumuhod siya sa harap ni Eli. Anak, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit si Lena ay mabilis. Huwag kang lalapit sa kanya. Itinayo niya ang isang pader sa pagitan ng mag-ama. Isang pader na binuo ng 5 taon ng takot at sakit. Ang gulo ay natapos lamang nang pumasok ang mga security guard. Palabasin mo sila, sabi ni Isabel kay Migs. Ngunit umiling si Migs. Tumingin siya kay Lena. Huwag kang aalis, sabi niya. Hindi na ulit. Sa mga sumunod na oras, ang opisina ni Migs ay naging isang malamig na korte. Pinatawag niya ang kanyang mga abogado, pinatawag niya ang kanyang ina, si Doña Victoria. Sa harap nilang lahat, kinuwento ni Lena ang kanyang panig, ang pagtakas, ang pagbabanta. Ngunit si Doña Victoria ay handa na. Isang kasinungalingan, sabi ng matanda. Isang desperadang babae na gustong bumalik sa yaman, gawa-gawa niya lang ang lahat. Tumingin ito kay Mix. Anak, huwag kang magpaloko. Naaalala mo ba? Ang sabi ng mga doktor, hindi ka na pwedeng magkaanak pagkatapos ng aksidente. Ang mga salitang iyon ay isang bomba. Tumingin si Mix kay Lena. Isang bagong duda ang pumasok sa kanyang isipan. Kung hindi na siya pwedeng magkaanak, kung ganoon, kaninong anak si Eli? Ang duda na itinanim ni Doña Victoria ay isang mabisa at mabilis na lason. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Pag-amin ni Migs kay Lena nang sila na lang ang naiwan. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Ganoon ba kadali para sa iyo na pagdudahan ako, Migs? Tanong ni Lena, ang boses ay puno ng sakit. Pagkatapos ng lahat? Hindi ganoon, Lena, pero ang sabi ng ang mga doktor na binayaran ng nanay mo, wala kang ebidensya. Ang kanilang pagtatalo ay walang katapusan. Ang pundasyon ng kanilang pag-ibig na binuo sa mga alaala ay ngayon ay winawasak ng isang kasalukuyang puno ng mga tanong. At si Doña Victoria na parang isang bihasang manlalaro ng chess ay ginawa ang kanyang susunod na galaw. Hindi na niya tinakot si Lena. Sa halip, ginamit niya ang pag-ibig bilang sandata. Hija, sabi niya kay Lena isang araw, sa isang pagkakataong sila lang dalawa. Patawarin mo ako. Naging isang masamang ina ako sa iyo at kay Migs. Nadala lang ako ng aking takot. Ang biglaang pagbabago ay nagpagulat kay Lena. Gusto kong bumawi, sabi ng matanda. Gusto kong maging isang tunay na lola kay Ellie. Nagsimula siyang maging mabait. Dinadalhan niya ng mga laruan si Ellie. Ipinagluluto niya sila ng pagkain. At unti-unti, nakuha niya ang tiwala ng bata. At kasabay noon, sinimulan niya ang kanyang laro ng isipan. Alam mo, Lena, sabi nito isang araw, si Migs, mahal ka niya, kaya nga siguro hanggang ngayon hindi pa niya kayang tanggapin ang katotohanan. Ano pong katotohanan? Na baka hindi talaga sa kanya si Ellie, sabi ng matanda, puno ng peking awa. At ayos lang yon, Hija. Tatanggapin pa rin namin kayo.
Ang mga salita ay parang maliliit na karayom, maingat na itinutusok sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Lena. At si Isabel, pagpapatuloy ng matanda. Nakakaawa din ang batang iyon. Alam mo ba, buntis din siya ngayon. At si Migs ang ama. Isang kasinungalingan, ngunit isang kasinungalingang napaka-epektibo. Nagsimulang magduda si Lena sa sarili niya. Paano kung, paano kung tama sila? Paano kung sa kanyang pagkawala ng alaala may ibang nangyari? Ang kanyang pagdududa ay lalong lumala. Nang isang araw, nakita niyang magkasama si Mix at Isabel sa isang restaurant. Ang hindi niya alam, isa iyong business meeting na sinadya ni Isabel na magmukhang isang date. Nang gabing iyon, hinarap ni Lena si Mix. Totoo ba? Tanong niya. Si Isabel, buntis siya? Ano, saan mo narinig yan? Gulat na tanong ni Migs. Nakita ko kayo kanina, ang saya-saya ninyo. Lena, isang meeting lang yon. Meeting na magkahawak ang kamay. Hindi na sila nagkaintindihan. Ang laso ni Doña Victoria ay gumana na. Ang kanilang pag-ibig ay nalulunod na sa isang dagat ng mga kasinungalingan. Ang pag-aaway na iyon ay hindi na natapos. Ito ay naging isang malamig na digmaan na naghari sa mansyon ng mga angara. Ang bawat salita ay tinitimbang. Ang bawat kilos ay sinusuri. Si Lena at si Migs ay naging dalawang estranghero na muli. Naglalakad sa mga pasilyo ng kanilang sariling bahay na parang mga multo. Si Eli ang naging tanging sinag ng araw sa kanilang madilim na mundo. Ngunit kahit ang kanyang liwanag ay hindi sapat para tunawin ang yelo. Mami, bakit po laging malungkot si Daddy? Tanong ng bata isang gabi. Pagod lang siya, anak, laging sagot ni Lena, isang kasinungalingang pati siya ay ayaw ng paniwalaan. Si Doña Victoria naman ay nagpatuloy sa kanyang perpektong pag-arte. Siya ang mabait na lola, ang tagapamagitan, ang nag-iisang taong nakakaintindi sa lahat. Hayaan mo na muna siya, Lena, sabi nito. Bigyan mo siya ng espasyo. Ang mga lalaki, ganyan talaga, kailangan nilang mapag-isa. At si Lena, na gulong-gulo na, ay naniwala. Lumayo siya. Ngunit ang paglayo niya ay ang siyang pagkakataong hinihintay ni Doña Victoria. Isang araw, kinausap ng matanda si Migs. Anak, sabi nito, nakikita kong nahihirapan ka. At naiintindihan ko, ang pagbabalik ni Helena ay isang malaking gulo. Ma, ayoko na pong pag-usapan to. Kailangan, Migs, sabi ng kanyang ina, dahil may kailangan kang malaman. Isang bagay na matagal ko nang itinago para protektahan ka. Huminga ito ng malalim. Ang aksidente mo, hindi iyon isang simpleng aksidente. Ikinuwento nito ang isang bersyon ng katotohanan na binaluktot para magmukhang si Lena ang may kasalanan. Bago ang aksidente, sabi ng Donya, nag-away kayo ni Lena dahil nalaman niyang hindi na siya ang mahal mo, na si Isabel na. At sa kanyang pagmamaneho ng mabilis dahil sa galit, iyon ang naging sanhi ng lahat, isang kasinungalingan. Ngunit para kay Migs, na ang alaala ay blanko, ang kwento ng kanyang ina ay parang isang nawawalang piraso ng puzzle na sa wakas ay bumagay. Kaya pala, bulong niya, kaya pala siya iniwan. At ang bata, dagdag ng Donya, si Eli, patawarin mo ako anak, ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Ipinagawa ko ng DNA test, at ang resulta, inilabas nito ang isang pekeng dokumento. Hindi siya sayo. Ang mga salitang iyon ang huling dago
Nang gabing iyon, hinarap ni Migs si Lena. Ang kanyang mga mata ay wala ng pag-ibig, tanging isang malamig na galit. Alam ko na ang lahat, Helena, sabi niya. Ang pagsisinungaling mo, ang panloloko mo. Ano ang pinagsasabi mo? Ang anak mo, sabi ni Migs. Hindi ko siya anak. At ang pagbabalik mo ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pera. Ibinato niya sa harap nito ang peking resulta ng DNA test. Napatanga si Lena. Hindi, hindi totoo yan. Tapos na tayo, Lena, sabi ni Migs. Maari kang manatili sa bahay na ito para sa kapakanan ng bata. Ngunit para sa akin, simula sa araw na ito, patay ka na. At naglakad na ito palabas, iniwan si Lena sa isang kulungang mas masahol pa kaysa sa pagtatakbuhan. Isang gintong hawla na puno ng mga kasinungalingan. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Angara ay isang perpektong larawan ng isang pamilyang wasak na pinipilit buuin ng mga kasinungalingan. Si Migs ay bumalik sa dati, ang malamig na CEO na nagkukulong sa kanyang opisina, ginagawang isang kuta ang trabaho laban sa kanyang nararamdaman. Si Lena ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Ang bawat ngiti ay pilit, ang bawat kilos ay maingat. Tanging si Eli sa kanyang kamusmusan ang nagbibigay ng kaunting liwanag, hindi alam ang digmaang namamagitan sa kanyang mga magulang. Ngunit sa likod ng malamig na maskara ni Migs, isang maliit na binhi ng duda na itinanim ng pagmamahal niya kay Eli ang hindi mamatay-matay. Bakit? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili sa katahimikan ng gabi. Bakit sa kabila ng katotohanan na ipinakita sa kanya ng kanyang ina, sa tuwing tinitingnan niya si Ellie, ang puso niya ay nakakaramdam pa rin ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang pag-angkin na mas malakas pa sa kahit anong piraso ng papel. Isang gabi, hindi na niya natiis. Habang tulog na ang lahat, pumasok siya sa kanyang lumang opisina sa mansyon, isang lugar na hindi na niya pinapasukan mula nang bumalik si Lena. Dito, itinago niya ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa nakaraan. Tinitigan niyang muli ang peking resulta ng DNA test na ibinigay ng kanyang ina. Dati, tinanggap niya na lang ito, bulag sa sakit at galit. Ngunit ngayon, sinuri niya itong mabuti. Ang papel, ang pagkakaprint, ang pangalan ng laboratorio, St. Victoria Medical Lab, isang pangalang hindi pamilyar. Isang pangalang masyadong perpekto para maging totoo. Sa isang iglap ng desisyon na magbabago sa lahat, tinawagan niya ang kanyang private investigator, ang parehong taong tumulong sa kanyang hanapin si Lena noon. Frank, sabi niya, gising ka pa ba? May ipapahanap ako sa'yo, isang laboratorio, ang St. Victoria Medical Lab, at gusto kong alamin mo kung sino ang tunay na nagmamay-ari nito at kung totoo ba talaga ito. Habang naghihintay siya ng resulta, sinimulan niyang gawin ang isang bagay na dapat ay noon pa niya ginawa. Ang alalahanin ang nakaraan, hindi bilang isang bangungot, kundi bilang isang investigasyon. Pumunta siya sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa probinsya, isang lugar na hindi na nila pinupuntahan mula nang mangyari ang aksidente. Puno ito ng alikabok, ngunit puno rin ng mga alaala. Sa kanyang lumang kuwarto, sa ilalim ng kama, nahanap niya ito. Isang kahon na may markang MGA alaala, ang kahon ng kanyang buhay bago ang dilim. Sa loob, mga lumang litrato. Siya at si Lena noong masaya pa sila. Mga tiket ng sine, mga tuyong bulaklak, at sa ilalim ng lahat, isang sulat. Ang sulat kamay ni Lena, isang sulat na hindi niya natanggap, marahil ay itinago ng kanyang ina. Mahal kong Migs,
Alam kong natatakot ka. Natatakot ka sa pagiging isang ama, lalo na't sariwa pa ang sugat na iniwan ng tatay mo. Ngunit huwag kang mag-alala. Magkasama nating haharapin ito. Hindi kita iiwan. Ang ating munting himala, ang ating si Eugene. Eugene, ang pangalang napagkasunduan nila para sa kanilang anak. At kasama ng sulat, isang litrato. Ang litrato mula sa unang ultrasound ni Lena. Isang maliit na tuldok, isang malaking pangarap. Biglang isang piraso ng alaala ang bumalik kay Migs na parang isang matalim na kidlat, isang malabong imahe. Siya at si Lena, sa loob ng opisina ng isang doktor. Umiiyak si Lena, ngunit hindi sa lungkot, sa saya. Magiging tatay ka na, bulong ng alaala. Kasabay noon tumunog ang kanyang cellphone, ang investigator. Sir, sabi nito, may resulta na ako, ang sent. Victoria Medical Lab. Isa itong pekeng kumpanya, walang record sa SEC, walang business permit, ngunit ang perang ginamit para irehistro ang domain name nito online at para iprint ang mga pekeng dokumento ay nagmula sa iisang source. Sino? Tanong ni Migs, kahit alam na niya ang sagot. Ang personal na bank account ng inyong ina. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ang pagtataksil ay hindi nagmula kay Lena. Nagmula ito sa sarili niyang ina. Isang nag-aalab na galit ang bumalot sa kanya. Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng isang mas matinding damdamin, takot. Kung nagsinungaling ang kanyang ina tungkol sa DNA test, kung ganoon, ano pa ang ibang mga kasinungalingan na kanyang itinago? Ang aksidente. Ang pag-amin ng investigator ay parang isang susi na nagbukas sa isang pinto, ngunit sa likod ng pinto na iyon ay isang mas madilim at mas nakakatakot na pasilyo. Hindi umuwi si Migs sa mansyon. Dumiretso siya sa kanyang opisina sa Angara Tower, isang lugar kung saan ang lohika at mga numero ang naghahari. Ngunit kahit dito, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Peke ang DNA test. Nagsinungaling ang nanay ko. Bakit? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang tahimik na opisina. Hindi niya kayang tanggapin na ang dahilan ay simpleng kasakiman lang. Mayroon pang mas malalim, isang bagay na konektado sa aksidente. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isa pa siyang taong kailangang kausapin, isang taong bahagi ng nakaraang matagal na niyang kinalimutan, si Dr. Sandoval. Ang matandang doktor na sumuri sa kanya pagkatapos ng aksidente, ang doktor na bigla na lang nagretiro at lumipat sa isang malayong probinsya sa tulong ng isang malaking retirement bonus mula sa Angara Foundation. Migs, iho, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang nagulat. Napatawag ka. Kailangan ko ng katotohanan, Doc, sabi ni Migs. Walang paligoy-ligoy. Ang tungkol sa aksidente ko at ang tungkol sa sinabi ninyo sa akin na hindi na ako pwedeng magkaanak. Isang mahabang katahimikan. Matagal na yon, Migs. Ang mahalaga, buhay ka. Ang mahalaga, Doc, sabi ni Migs, ay kung bakit ninyo ako niloko. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Sa loob, ang mga ebidensya ng mga malalaking donasyon na natanggap ng pamilya ng doktor mula sa Angara Foundation pagkatapos nitong magretiro. Sabihin ninyo sa akin ang totoo o ang usapang ito ay mapupunta sa medical board. Isang buntong hininga, ang tunog ng pagsuko. Pinilit lang ako, Migs, pag-amin ng doktor. Tinakot ako ng nanay mo. Ano ang totoo? Mariing tanong ni Migs. Ang aksidente,
Ay malala, sabi ng doktor. Pero ang kakayahan mong magkaanak ay hindi nawala. Oo, nagkaroon ng komplikasyon pero hindi ito permanente. Isang kasinungalingan iyon. Isang utos mula sa iyong ina para masigurong hindi na kayo magkakabalikan pa ni Helena. Ang kumpirmasyon. Ngunit hindi pa tapos si Migs. Ang aksidente, sabi niya. Ano ang tunay na sanhi? Hindi ko alam ang lahat, sabi ng doktor. Ngunit may ibinilin sa akin ang iyong ama bago siya mamatay. Isang kahon para sa iyo, para sa araw na handa ka nang malaman ang lahat. Sinabi niyang ibigay ko lang ito sa iyo kapag ikaw na mismo ang naghahanap ng sagot. Kinabukasan, nagmaneho si Migs papunta sa probinsya kung nasaan si Dr. Sandoval. Daladala ang isang pag-asa at isang takot. Ibinigay sa kanya ng doktor ang isang luma at mabigat na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ng kanyang kotse, sa ilalim ng isang malaking puno, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, isang journal, ang journal ng kanyang ama. At sa unang pahina, isang pangungusap. Para sa aking anak na dinala ang kasalanang hindi kanya, binuklat niya ang mga pahina. Ang bawat pahina ay isang paglalakbay sa sakit na dinanas ng kanyang ama. Ang pagkadiskubre sa mga ilegal na gawain ng kanyang asawa, si Doña Victoria. Ang plano nitong gamitin ang pera ng Angara para sa mga pansariling ambisyon sa politika. At ang huli, ang pinakamasakit, December 15, nalaman na ni Helena ang tungkol sa pera. Sasabihin na niya ang lahat. Nag-away kami ni Victoria. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para mapatahimik si Helena. Lahat, December 16. Gabi, may plano silang tumakas. Si Mix at si Helena. Nalaman ni Victoria, may ginawa siya sa kotse. Diyos ko, may ginawa siya sa kotse ni Migs. Kailangan ko silang pigilan. Nabitawan ni Migs ang journal. Ang kanyang ina, hindi lang siya nagsinungaling. Sinubukan niyang hindi niya kayang isipin. Sa ilalim ng journal, may isa pang bagay. Isang maliit na tape recorder. Pinindot niya ang play. Ang boses ng kanyang ama, hirap na hirap. Isang mensahe na nirecord nito bago ito tuluyang mamatay sa sakit. Anak, patawad. Nabigo akong protektahan ka. Ang nanay mo, ang kasakiman niya, Iman, ay sinira tayong lahat. Ang aksidente, hindi iyon aksidente. Hanapin mo ang katotohanan, Migs, para kay Helena. At para sa iyong anak na hindi mo nakilala. Ang huling mga salita. Anak na hindi mo nakilala, ang katotohanan ay isang malaking, nakakawasak na alon na tuluyang lumamon sa buong pagkatao ni Migs. Ang biyahe ni Migs pabalik sa Maynila ay isang paglalakbay sa gitna ng isang bagyo. Hindi isang bagyo ng ulan, kundi isang bagyo sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat salita mula sa journal at sa tape recorder ay parang matatalim na kidlat na paulit-ulit na tumatama sa kanyang isipan. Sinabotahe, pagtatangkang pagpatay, anak na hindi mo nakilala, ang kanyang ina, ang babaeng nag-alaga sa kanya, nagpalaki ang sentro ng kanyang mundo, ay isang halimaw na nakatago sa likod ng isang maskara ng pagmamahal. At si Lena, ang kanyang Lena, ang lahat ng sakit na dinanas nito ay kagagawan pala ng kanyang sariling pamilya. Nang makarating siya sa mansyon, hindi na siya ang dating Migs na nag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kalungkutan. Ang naroon na lang ay isang nagyayalong determinasyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, masayang nakikipag-usap sa kanyang asawang si Isabel. Migs, anak, mabuti at bumalik ka na, bati ni Doña Victoria.
Hindi sumagot si Migs. Inilapag niya sa ibabaw ng mamahaling mesang gawa sa salamin ang journal, ang tape recorder, at ang mga pekeng resulta ng DNA test. Ano ang mga ito? Tanong ni Doña Victoria, ngunit ang kaba ay nagsisimula ng gumuhit sa kanyang mukha. Ang katapusan ng inyong mga kasinungalingan, malamig na sagot ni Migs. Pinindot niya ang play. Ang boses ng kanyang ama, basag at puno ng pagsisisi, ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ikinukwento ang lahat. Ang sabotasyon, ang pagnanais ni Doña Victoria na patahimikin si Lena. Hindi, hindi totoo yan, sigaw ni Doña Victoria, tumatayo. Gawa-gawa lang yan ng ama mong mahina. Kung ganoon, sabi ni Migs, baka gusto ninyong ipaliwanag ito. Ipinakita niya ang resulta ng investigasyon niya tungkol sa St. Victoria Medical Lab. Ang pekeng kumpanya, ang perang nanggaling sa account ng kanyang ina, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Doña Victoria. Bakit, ma? Tanong ni Migs, ang boses ay basag na ngayon sa bigat ng lahat. Bakit ninyo sinira ang lahat? Ang buhay ko, ang buhay niya, ang buhay ng sarili ninyong apo? Dahil sa pag-ibig, sigaw ng matanda. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita, anak. Ayokong matulad ka sa iyong ama. Isang duwag na isinuko ang lahat para sa isang babaeng hindi niya kalibel. Hindi iyon pag-ibig, ina, sabi ni Migs. Isang sakit yan, isang obsesyon. Tumingin siya kay Isabel, na hanggang ngayon ay tahimik lang, takot na takot. At ikaw, kasama ka rin ba sa planong ito? Wow, wala akong alam dyan. Ngunit alam ni Migs na nagsisinungaling ito. Humarap si Migs sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Tapos na ako sa inyo, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako, sabi ni Migs. Tatalikuran ko na ang pangalang ito, ang pamanang ito na binuo sa dugo at kasinungalingan. Hindi mo magagawa yan. Panoorin ninyo ako, sabi ni Migs. Naglakad siya papunta sa pinto, ngunit bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. May isa pa pala, sabi niya, tungkol sa pagiging baog ko. Kumuha siya ng isa pang papel mula sa kanyang bulsa, isang bagong medical report. Nagpa-check up ako ulit, sabi niya, sa isang doktor na hindi ninyo pag-aari, at ang sabi niya, ayos na ayos daw ako. Sa katunayan, napakataba pa nga daw ng aking similya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Salamat sa pag-aalala, ina, pero mukhang kaya ko pa palang gumawa ng isang buong basketball team kung gugustuhin ko. At tuluyan na siyang umalis. Iniwan ang kanyang ina sa gitna ng gumuhong kaharian nito, dala-dala ang bigat ng isang katotohanang hindi na nito matatakasan. Ang pag-alis ni Migs sa mansyon ay isang tunay na paglaya, ngunit ang kalayaan ay may kasamang isang malaking kawalan. Saan siya pupunta? Sino na siya ngayon? Hindi na siya si Miguel Angara, ang tagapagmana. Isa na lang siyang lalaking may dalang isang bag ng damit at isang basag na puso. Ngunit may isa siyang misyon, ang hanapin si Lena. Nagmaneho siya pabalik-balik sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Ang parke, ang mga lumang restaurant, ngunit wala. Si Lena ay parang isang bula na naglaho. Sa kanyang desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pumunta siya sa opisina ng Angara Corporation, hindi bilang CEO, kundi bilang isang bisita. Naabutan niya ang kanyang tiyuhin, ang kapatid ng kanyang ina. Anong ginagawa mo dito, Migs?
Kailangan ko ng tulong ninyo, tito, sabi ni Migs. Hanapin ninyo si Lena. Natawa ang kanyang tiyuhin. Bakit ko naman gagawin yun pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Dahil kung hindi, sabi ni Migs, ilalabas ko rin ang lahat ng sikreto ninyo, ang mga iligal na transaksyon na tinulungan kayo ng aking ina. Isang banta, ngunit epektibo. Samantala si Ili sa kanyang munting mundo ay nakakaramdam na may mali. Ang kanyang mommy ay laging malungkot at ang kanyang daddy ay hindi na tumatawag. Isang araw, habang nanonood siya ng TV, isang balita ang lumabas. Ang tungkol sa gulo sa Angara Corporation at nakita niya ang mukha ng kanyang lola, Doña Victoria Angara, inaakusahan ng corporate fraud. Lola, biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagtakbo nila, ang takot sa mukha ng kanyang ina at ang lalaking kamukha ng kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang tablet, isang regalong bigay sa kanya ni Migs noon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa panonood ng mga YouTube tutorial. Nag-search siya. Angara Corporation, board meeting schedule, at nahanap niya. Bukas, 10 a.m., isang live-streamed annual stockholders meeting, ang huling pag-asa ng kanyang lola para manatili sa kapangyarihan. Nang gabing iyon, habang tulog na si Lena, dahan-dahang kinuha ni Eli ang perang na itabi ng kanyang ina. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat. Mami, hahanapin ko lang po si Daddy. At sa gitna ng dilim, ang isang 5 taong gulang na bata ay sumakay sa isang bus papuntang Maynila. Mag-isa, kinabukasan ang boardroom ng Angara Corporation ay puno na. Nagsisimula na si Doña Victoria sa kanyang speech, isang huling, desperadong pagtatangka na linisin ang kanyang pangalan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Isang maliit na bata ang pumasok. Hinihingal, ang damit ay medyo marumi. Sino ang bata yan? Sigaw ng isang board member. Hindi sila pinansin ni Ellie. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang babae sa entablado. Lola! Oh. Ang sigaw ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Natigilan si Doña Victoria. Lumapit si Ellie. Umakyat sa entablado, hinarap niya ang kanyang lola. Nasaan ang mami ko? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng isang tapang na hindi mo aakalain sa isang 5 taong gulang. At nasaan si Daddy? Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang mabilis na pumasok mula sa likod. Si Migs, sinundan niya ang kanyang anak. Pagkakita ni Ellie sa kanya, ang tapang nito ay napalitan ng luha. Daddy! Tumakbo ito at niyakap si Migs. At sa yakap na iyon, sa harap ng daan-daang mga mata, sa gitna ng mga kumukutitap na kamera, isang alaala ang biglang bumalik kay Migs. Isang maliit na kamay, nakahawak sa kanyang daliri. I love you, Daddy, bulong ng isang bata, ang kanyang anak. Ang kanyang pamilya, ang pagyakap ni Eli sa kanyang ama ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng nakakandadong alaala sa isipan ni Mix. Ang tawa ni Lena, ang kanilang unang date, ang kanilang mga pangarap, ang away, ang plano nilang pagtakas, ang takot sa mga mata ni Lena nang sabihin niyang, mahal kita, Mix, anuman ang mangyari. At ang aksidente, ang madilim na kalsada, ang malakas na pagbangga, ang huli niyang nakita bago siya mawala ng malay ay ang mukha ng kanyang ina. Lahat ay bumalik. Sa entablado, sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Migs hindi na kay Ellie kundi sa babaeng nasa likod nito, ang kanyang ina. Kayo, sabi ni Migs, ang boses ay isang halo ng sakit at hindi makapaniwalang galit. Kayo ang may gawa ng lahat.
Natahimik ang buong boardroom. Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak, sabi ni Doña Victoria, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Ang aksidente, sabi ni Mix. Hindi iyon aksidente, plinano ninyo ang lahat para paghiwalayin kami ni Lena, para makuha ninyo ang apo ninyo. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Lena, nanginginig, hinahanap ang kanyang nawawalang anak. At natagpuan niya ito sa gitna ng isang digmaan ng pamilya na ipinapalabas ng live sa buong bansa. Lena, tawag ni Migs. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng isa't isa, naintindihan na nila ang lahat. Oh! Sigaw ni Doña Victoria, wala nang pagkukunwari. Ginawa ko nga ang lahat ng iyon. Para sa iyo, anak. Para sa pamilyang ito. Ang babaeng iyan. Isa siyang pagkakamali. Ang tanging pagkakamali dito, ina, sabi ni Migs, ay ang pag-ibig ninyong nakakasakal. Humarap siya sa board of directors, sa mga kamera. Ako si Miguel Angara, sabi niya, at sa araw na ito, ibinubunyag ko ang lahat ng krimen na ginawa ng aking ina, ang pagsabotahe, ang kidnapping, ang panloloko. At sa araw na ito, sabi niya, hinawakan ang kamay ni Lena at ni Ellie. Tinatalikuran ko na ang pangalang Angara at pinipili ko ang nag-iisang pamilyang mahalaga sa akin. Bumaba sila sa entablado, magkahawak kamay, iniwan ang isang imperyong gumuho sa kanilang likuran. Ang pagbagsak ng reyna ng Summit Construction ay mabilis at malakas. Si Doña Victoria Angara, dahil sa live na pag-amin ng sarili niyang anak, ay inaresto at hinarap ang maraming kaso. Si Migs at Lena naman ay nawala. Nagtago sila mula sa media, mula sa gulo. Sa isang simpleng bahay sa probinsya, sinimulan nilang buuin muli ang kanilang pamilya. May mga araw na mahirap. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay hindi madaling burahin, ngunit ang tawa ni Ili, ang pasensya ni Migs, ang pag-unawa ni Lena, ang mga ito ang naging kanilang gamot. Isang araw, dinalaw sila ng isang hindi inaasahang bisita, si Isabel, ang asawa ni Migs. Nandito ako para ibigay sa iyo ito. Sabi niya, iniabot kay Migs ang mga pinirmahang papeles ng kanilang diborsyo. Malaya ka na. Patawad, sabi ni Isabel. Naging bahagi ako ng kasinungalingan, ngunit hindi ko na kaya. Tinanggap nila ang kanyang paghihingi ng tawad. Lumipas ang mga buwan. Si Doña Victoria ay nahatulan. Ngunit bago siya tuluyang makulong, hiniling niyang makausap si Migs at si Lena sa huling pagkakataon. Sa isang malamig na silid, nagkaharap silang muli. Patawad, iyak ng matanda. Patawarin ninyo ako. Tumingin si Lena kay Migs. Tumango ito. Pinapatawad na po namin kayo, sabi ni Lena, dahil ang pagpapatawad ay para rin sa aming kapayapaan. Makalipas ang 5 taon, ang Summit Construction ay may bago ng CEO, si Miguel Angara. Bumalik siya hindi dahil sa pera, kundi dahil sa responsibilidad. Ngunit pinamunuan niya ito sa ibang paraan. May puso, may integridad. Isang hapon, umuwi siya ng maaga. Naabutan niya sa kanilang hardin ang kanyang mag-ina, si Lena, na ngayon ay isang matagumpay na may-ari ng isang maliit na bookstore. Si Eli na ngayon ay isang masaya at malusog na 10 taong gulang na bata. At ang kanilang bunso, si Angela, na ipinangalan nila sa pag-asa. Daddy! Niyakap siya ng kanyang mga anak. Hinalikan niya ang kanyang asawa. Naaalala mo ba? Bulong ni Migs kay Lena. Noong una tayong magkita,
Ang sabi ko, hindi kita ituturing na pamilya. Oo, tawa ni Lena. Isa yata iyon sa mga pinakamalaki kong kasinungalingan, sabi ni Mix. Dahil ang totoo, sabi niya, tinitingnan ang kanyang pamilya. Kayo, kayo pala ang simula at wakas ng lahat. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng kanilang payapang hardin, ang pamilyang sinubok ng apoy at sinira ng mga kasinungalingan ay sa wakas ay buo na. Isang pamilyang pinatatag ng pagpapatawad at pinag-isa ng isang pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong nakaraan.